Salamat. Thank you for inviting me here. Yes. And attorney, kahapon nga po at ito, napakinggan po natin na ito pong si SDO Gina Acosta bilang hostile witness po ng prosecution. And sa kanya pong naging pahayag, maituturing po ba na malaking bentay na po ito sa prosecution na ito po ba ay nagbigay daan doon mismo sa pagkakaroon po ng misuse ng confidential funds ng OVP under Vice President Sara Duterte po, attorney? Yung testimonya niya kasi, there's little room for maneuvering dahil meron ng testimonya na nasaad niya noong committee hearings pa sa panahon ni Congressman Luistro. Doon sa kanyang testimony, inamin naman yan yung mga confidential funds, particularly yung 125 million, ay na-release at yun ang ginawa niya in one day at na-receive ni Colonel Lachica upon the orders of the Vice President Sara Duterte. Kaya kung tataliwas siya doon sa testimonya niya, she will just be confronted with that hearing noong nasa Kongreso pa siya. Kaya she has no legroom to divert or be different from the testimony na ginawa niya from the House of Representatives dito sa impeachment hearing. And sa ngayon po, attorney, bilang isang hostile witness, ito po ba ay naging pabor or sabihin po natin na, kasi alam naman natin na bilang isang hostile witness, yung interest po niya, andito po sa depensa kasi ang kanyang boss na itong si VP Sara, ang ini-impeach po ngayon. So, what do you think po, attorney, bilang isang hostile witness po dito? We were surprised or siguro nakikita natin sa pagtrato ni Attorney Ligutan sa witness. Kasi kahit na trinato ito as a hostile witness, Attorney Ligutan did not treat her with hostility. In-emphasize or he took advantage na pareho silang Bisaya. Makikita mo yung intonation niya talagang Bisaya kasi mga Bisaya speakers, if you're outside looking in, ang lambing-lambing ng pananalita niya nila kahit na nagagalit. Akala mo mabait pa sila tapos nasasaksak ka na pala. Yun yung parang stereotype sa pananalita ng mga Visayan native speakers. At ang ginawa ni Attorney Ligutan ay parang kinuha niya yung loob. Naging malumanay siya. At yung pagtatanong niya, kahit na at one time kasi after the direct testimony, he was asked by one of the reporters on his reaction to what Senator Judge Erwin Tulfo manifested na alam naman niya talagang mag-Tagalog at mag-English yan. Tinatong transcript. Nagtatagalog na English naman yan, ba't pa siya nagbibisaya? Yes, and then later on, nagtagalog na siya ng mas fluent doon sa una. And then Attorney Ligutan refused to comment on that aside by the Senator Judge Erwin Tulfo. Kasi i-cross-examine pa siya whether that would be an effective tactic from the prosecution or not. It appeared to have worked during the direct examination because yung testimony niya makikita mo na walang masyadong detalyadong plano sa paggagamit ng confidential funds. Na-withdraw yan, na-prepare yung cheque in one day, yung 125 million nasa 4 na boxes na trolley, binigay doon sa opisina ni VP Sara, natanggap ni VP Sara through Colonel Dante Lachica. And then, if you would notice, doon sa sinaunang mga araw, makikita natin yung liquidation reports. May mga parang fictitious names siguro. They could be funny names. And then, makikita natin noong previous impeachment hearings na yung mga ibang pondo dyan nagamit sa Christmas parties at iba pa.
na parang hindi angkop sa paggagamit ng confidential funds. Hence, na parang nagamit na yung parang napatunayan na yung isang aspeto ng kanilang gustong ma-prove na nasa control ni BP Sara yung confidential funds, siyang nag-utos na i-withdraw, at kung paano nagamit yung confidential funds ay napatunayan na rin ng prosecution sa impeachment hearing. Yes. And attorney, nabanggit na rin po natin bilang isang hostile witness para po sa kalaman po ng ating pong mga kababayan na paano bang pagtrato po sa isang hostile witness? Kasi sabi nga po ninyo, naging malumanay at nagsalita pa po with their language. Ito nga pong dalawa, si Attorney Ligutan at ito pong si Acosta. Sa kanila pong lingwa na parang nasa ano lang sila, nasa nagchichikahan lang po. Pero paano po ba yan sa direct examination at sa cross-examination? I mean to say, kapag depensa, na meron po bang mga certain na tanong na kinakailangan po para sa isang hostile witness? Kasi kapag talagang witness mo, ay pwede mo nga yung leading question, pwede yan. Pero sa pagkakalam po sa ating po nga pagbabasa, paano po ba kapag hostile witness ang pagtatanong po for direct examination po, attorney? Ang hostile witness ay isang testigo na pag tatanungin mo ay averse doon sa interests ng prosecution na gustong pilitin ng prosecution na mailabas yung katotohanan doon sa nalalaman ng witness na to. Initially, there was the proposal by Attorney Ligutan sa kabilang panig na parang hindi ko na kailangan i-qualify na hostile witness si Ginang Acosta. Pero tinanggihan ng opposing counsel iyon. If you would observe carefully, it would appear initially that Attorney Ligutan had trouble qualifying the witness, a hostile witness. Do you remember yung ang dami-dami niyang parang prefatory statements para lang maisabi na siya ay isang hostile witness, tapos nag-o-object yung kabila dahil leading daw or basta marami siyang parang mga prefatory statements. And then Senator Judge, presiding officer pala, Senator Chis Escudero helped Attorney Ligutan into qualifying Gina Acosta kasi ano siya, co-terminus employee, kung may impeach, mako-convict, mapapatalsik si VP Sara, wala na rin siyang trabaho. That is one of the reasons cited when presiding officer Chis Escudero qualified and considered Gina Acosta as a hostile witness. That's the reason why Attorney Ligutan proceeded with the direct testimony, direct examination of Gina Acosta, and then pwede na siyang mag-ask ng leading questions. Bakit pwedeng mag-ask ng leading questions sa isang hostile witness? Kasi hindi mo bibigyan ng parang legroom na mag-i-explain kung hindi mo siya kailangang mag-explain. Yung direct examination questions would usually be answerable by a yes or no. Pero kung mapapansin mo, mas yung gustong objective ni Attorney Ligutan would be for Gina Acosta to state kung ano yung kailangan ng prosecution at nakuha ng prosecution yun. Ano yung mga yun? Na bilang SDO, siya yung responsible para release yung confidential funds. Siya yung nag-prepare supposedly ng yung mga programs para sa confidential funds, pero si Colonel Dante La Chica yung parang nag-provide doon kahit na palagi nating naririnig yung Joint Circular 1501 na galing sa COA na labag sa batas, labag doon sa circular na yon. At narinig natin na yung
with dramatic pause pa nga si Attorney Ligutan when he asked the ultimate question. Yes. Sino yung nag-utos sa'yo para ma-release yung pera through Dante La Chica na hindi naman talaga siya dapat yung magre-receive? Inutos ni VP Sara. Satisfied na ang si Attorney Ligutan doon at I think he has met that objective of connecting the Vice President to the confidential funds na na-release, hindi lang yung sa 125 pero yung iba pang 500 million na withdraw sa iba't ibang buwan na ang may control ang Vice President at siya yung nakatanggap at siya yung nag-utos na i-withdraw yung pondong yon. So medyo malaki-laki po ang magiging papel po ng depensa ngayon, lalo na po sa pag-cross-examine po with that statement po na galing po Acosta na si VP ang nag-utos para po ibigay po yung pong nasabi pong confidential fund kay La Chica po, attorney. And kung saan po ito napunta ang magiging sunod po na tanong. Kung marinig natin yung mga kaalyado ni VP Sara ng mga senador o yung mga tipong gagawing tanong ng mga opposing councils, malamang, ang pag-emphasize nila na si SDOG na Acosta ang talagang may control, parang ilalaglag ata si Gina Acosta. And we do not know kung they will still do or veer towards this defense na siya yung mismong may control doon sa pag-release ng confidential funds. Mahirapan sigurong defense na gagawin nilang scapegoat si Gina Acosta dito, given that lahat ng mga papeles, mga dokumento na mention na si VP Sara yung may akda, nag-attest, at pati yung Colonel Dante La Chica, who would still be subpoenaed as a hostile witness ulit, at pati yung isa, si Parda, Mr. Ortorio, na sila yung mag-testify. So if they will try to pin the blame kay Gina Acosta, mahirapan talaga because it is an optics game. Yes. Pag titignan natin yung direct testimonya na nangyari, at most Gina Acosta tried to be yung parang naive na witness, pero titignan mo rin grade salary grade 24. Yes. At nandun yung trust and confidence ni Sara Duterte being a coterminous employee. Kaya titignan mo talaga na mahirap ang trabaho ng defense ngayon sa pagko-cross-examine kay Gina Acosta. Attorney, your point of view po bilang isang political analyst na rin, dahil ito nga nabanggit nyo kanina na yung po nga pagbibisaya po nila, i-connection po ito pong si Senator Erwin Tulfo. Pero alam naman natin na dati pa naman nung mayor pa itong si Sara, kasama rin po siya doon sa Davao bilang kanyang disbursing officer or sa ano po niya, and then hanggang kinuha po niya sa OVP. And bilang isang lingkod bayan po ay yung English at Tagalog, Filipino ay common po sa atin yan. Pero with that, what do you think? Niloloko lang po ba tayo with this kind of mga tactics na magbisaya para hindi maintindihan po ng taong bayan? Lalo po sa mga taga-norte po, attorney? There was an attempt siguro to muddle o magiging cumbersome yung pakikinig doon sa impeachment proceeding to a point that you may not want to listen to the direct testimony any longer kasi Bisaya nga, and then kung minsan di natra-translate nga, parang napabagalan ka doon. But mahirap paniwalaan na si Ginang Acosta ay hindi well-versed sa Tagalog o sa English kasi salary grade 24, siya yung SDO, siya yung nagpe-prepare ng mga plan programs ayon sa confidential funds, although dinelegate niya raw ito kay Colonel Dante La Chica. For a person who would be earning about 100,000 a month, we find it hard to believe nga na
hindi siya talaga well-versed sa Bisay, sa Tagalog, sa Filipino o sa Ingles. At lumabas naman yun sa makapal na transcript of records na presenta ni Senator Erwin Tulfo noon na nagsasaad na talagang siya ay well-versed sa Filipino at saka Ingles. Kaya mapapansin mo, after nung manifestation ni Senator Erwin Tulfo, ay parang medyo mas naparami na yung pag-Pilipino niya at pag-English niya. Yes. And attorney, one point pa po, no, dahil sa ngayon, bilang isang political analyst, may mga umuugong po na mga usapan na at mga ilang pong mga binabanggit na meron daw pong pag-uusap sa Malacanang with the VP Sara. Ewan po natin kung sino po mga ito na parang lumapit na po sa Malacanang. What do you think with that mga nangyari? I mean to say, kasi yan po ngayon ang mga sinasabi with siguro with kinalaman po dito sa impeachment trial po, attorney. If ever na pinakalat yan or if ever na merong plano si VP Sara na ganun ang plano niya na humingi ng isang closed-door meeting with the President, it would not do her any good dahil tinamong nangyari. It's supposed to be, if ever that were true, it's supposed to be confidential. Siniwalat ng kung sino man, itong mga vloggers, doon natin nalalaman nung una And paano nila nalaman? Paano nalaman ng mga vloggers? Di syempre, malamang doon sa mga sources nila that are closely allied with Malacanang. Kaya if ever yun ang plano ni VP Sara, it backfired spectacularly kung talagang nanggaling sa kanya. It did not help her in any way. At saka alam mo naman, Bongo Prami, na hindi talaga papayag ang presidente dito. Kasi win-win malamang ang nakikita ng Malacanang dito sa impeachment hearing. Yung mga deluge of allegations, evidences that appear to have proven yung mga articles of impeachment complaint laban kay VP Sara ay naisisiwalat at pinag-uusapan araw-araw pag may mga impeachment hearing. At parang lumalabas na dahil dito yung political capital ni VP Sara ay parang nauubos. Hence, it would not do good for Malacanang to agree to any of the terms proposed by VP Sara para pumayag sa mga terms ni VP Sara. Alright. And one point pa po, attorney, dahil gaano po nakatulong po yung pong mga AI-generated po na pera na 125 million, just to emphasize, i-imagine po kung karami po ito at doon mismo sa impeachment court ay may dala din po sila na isa pong bundle po ng tag-1,000 na ipinapakita kung gaano karami po ang 1 million pesos po, attorney. Visual kasi ang Pinoy. Pag nakikita nila, inamin naman nila na AI-generated yung figure na pinisenta sa screen. Kaya doon malalaman, makikita, ma-absorb ng mga nag-oobserba, nanonood sa impeachment proceeding kung gaano kalaki at gaano yung extent ng 125 million in cold cash na in the words of Attorney Ligutan was the tendency to make private was the tendency to make dramatic pauses before asking such supposedly earth-shaking questions. Alright. Attorney, kung kayo po ay nasa depensa, ano kayo maaari po natin gawin po sa first examine po na yan with this mga ipinakita po ng prosecution po, sir? At lang na po, bilangin nyo kanina yung pagiging scapegoat na hindi po pwedeng mangyari po yan, sir. Much has been said about yung mga ginagawa ng mga defense counsels. At isa sa mga nababasa ko sa mga observations nila ay bakit hindi natin nakikita mga retired justices o mga abogado na talagang piling-pili o mga
may mga mataas na standing sa legal community. Why present a lawyer who's supposed to be cross-examining a witness who only had 4 years of legal experience? Doubtless, mga nag-graduate din yan sa mga Ivy League schools. And doubtless, talagang matatalino rin sila kasi connected sila sa mga big-ticket law firms. But it would have but the lawyers of VP Sara would have done better by presenting, they cannot help but compare yung mga sinaunang impeachment proceedings. Nakikita natin, di ba, Estelito Mendoza, Yes. Justice Cuevas, yung mga matitibay ding mga abogado. So, why would you pit somebody who just passed the bar in 2022 against Attorney Ligutan? Although, as I've said, hindi mo makwi-question yung decision ng Vice President sa pagpili ng kanyang abogado, because mahirap atang i-defend ang indefensible. How do you question the documents na nandun na inattest ni VP Sara na siya yung pumayag sa pag-withdraw ng documents? How do you contest yung mga acknowledgement receipts with funny names? These are documents that appear to be uncontested, considering yung mga stipulations na nangyari before the clerk of court of the Senate impeachment hearing, na halos lahat ay magkatugma yung ebidensya ng prosecution at saka defense. Kaya mahirap na if I were to cross-examine Gina Acosta mamaya, I have no idea. It would take a super lawyer na itataob yung napresentang objective na napatunayan ng prosecution kahapon sa pagpo-cross-examine nila kay Ms. Acosta ngayon. Alright, and with that po, Attorney, maraming salamat po sa papaliwanag po na yan, at kami po ay natutumuli po, no, sa mga legal terms at mga nangyari po sa impeachment trial. Of course, natin po mga kababayan. Attorney, maraming salamat po sa inyo. Baka meron po kayong shoutout po dyan. Meron po kayong nais po na pabanggit pa po, at mga nais pong sabihin, lalo po sa ating pong mga kababayan po na sumusubaybay po dito po sa impeachment trial po, sir. Yes, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga Aldan, ingat po lagi. Halos lahat ng barangay flooded na pala ata. Parang hindi natin napapansin sa poblasyon, pero sa mga barangay, sa mga interior ay palaging nababaha. Kaya sana mag-ingat po tayo lagi and keep safe, everyone. Maraming salamat.